So ito po ang PC Center at ako pa rin po si July, ang hubad niyong technician. So like and subscribe, share na din po kayo. So ngayon po ay napadaan ako rito. So ito po ay review kahit ayaw kong gawin kay Mr. Jeffrey Samson. Ito, kahit walang battery, Yan na solar po. lang na 40 watts. Panoorin nyo muna, 2 minutes lang po yan. Ng battery at solar charge controller para kahit sa gabi ay pwede mong gamitin. At So kung makikita nyo po yan, ito po ay submersible na screw type. Yan. hindi lang yun, pwede sa ilaw yan dahil meron kang battery. Alamin po natin, ito po yung nabili ko sa online ng 220 pesos to, no? Napakalakas po niya. So ibabad ko na sa may tubig. Okay, tawag po dito ay submersible pump. Napakalakas, kahit third floor kaya niyang iyakyat. Okay? So hanggang third floor, kaya po nyong iakyat. So ang isang third floor po ay 13 feet sa baba, 9 feet sa taas. Second floor, another 9 feet sa third floor. Yun po ang standard na sukat o sinusunod na sukat sa mga commercial buildings o kaya sa residential building. Always mas mataas po, taas po yung first floor lagi. Or kahit po sabihin natin 9 feet, 9 feet, 9 feet, so yun po ay lalabas na 27 feet. Okay, diretso. Tapos, ito yung wire niya, yung ating solar panels. Nilapit ko na, wala po yung battery. Subukan natin kung ito ba ay gagana kahit walang battery. Gagana okay, so po negative yan. ito. Tapos, positive. Ayan po. Ayan, mga ka-repairman, gumana na, no? Meron siyang on-off button. Ngayon, on natin. Uy, Okay, ayun o. pwede, kahit walang battery. Lakas, no? Hihina o. Off natin, on natin. Ang lakas talaga kahit walang battery. Off natin. Ngayon, lalagyan natin na Balik po tayo kayo. Ano nga, kahit walang battery. So, pag po nakadirect na ganyan, usually, hindi po regulated yung kuryente natin. So, fluctuating po yan. So, pwede mo pong gamitin yan, but sa maliliit lang na pump. Kasi, tandaan nyo, hindi po 12 volts yung voltage na ilalabas ng ating solar panel. Yung po ay 18 volts. Ang kanya po ay 40 watts na panel. So, hindi po 12 volts ang inilalabas po noon. Ang nilalabas po noon ay 18 volts plus o 18 volts. Then, pabababain na solar charge controller sa battery voltage at para maging regulated yung inyong supply. Okay. Off natin. Ngayon, Siya pa po pala. Kung ang inyong pump ay kagaya nito, sabihin po natin malaking screw type ito, kung solar o kung DC o kung AC, pag AC po at gumamit kayo na hindi kayo gumagamit ng battery, motor control yung ginagamit nyo, ang tawag po ay BFD. Pero pag po DC, ang ginagamit nyo po dun ay ano tong si hindi MPPT, anong tawag dito? Pulse width modulation na motor. kahit walang battery. Off natin. Ngayon, lalagyan natin ng battery. Paano nga ba? So, ito mga ka-repairman, no? Ang gagawin natin ay ganito lang. Unang step gagawin mo, ito yung battery. Diyan mo ilalagay yung yung solar charge controller. Meron po yung positive negative. Ito yung positive negative. Nabili ko sa online 30 ampere ng 250 pesos. Ngayon yung positive negative ilalagay mo lang dyan. Negative dito sa kabila. Tapos positive. Paglagay. So ang motor ay 250 plus 250, 500 pesos na, more or less. Plus yung pang battery, sabihin natin ito ay mga 400 pesos. Di meron ka ng 1.4. Tapos may solar panel ka 40 watts. So mga nasa around below 1K. So gagastos ka ng mga 2.5 sa isang setup lang na ito. May solusyon po tayo dyan, mas madali. Na meron lalabas ng volts indicator. Doon mo ngayon nilalagay ang inyong ang inyong solar panel.
Tingnan natin kung mas malakas ba ngayon. No, pwede mong gamitin yan kahit sa gabi kasi meron kang battery. No, pwedeng electric fan, pwedeng 12 volts ilaw, electric fan. Ito yung positive. Ilalagay mo dito sa may positive. Meron naman nakalagay, positive. O tapos, higpitin mo lang. Kahit wala yung breaker, So may allergy po ako kaya may face mask ako okay lang, suot. walang problema, no? Kahit walang breaker, fuse lang. Ayun, kapag nailagay na, ayan po, 13.4 na. Kanina, 13.2 yan, ngayon 13.4 na. Sobrang Kaya taas ano, po kumakarga ng 10 ampere na breaker. 5 ampere lang po pwede na yan hanggang 3 ampere. Kasi kung ang load nyo lang naman ay yung water pump. 5 ampere po okay na, 3 ampere much better po. Kung may mabibili kayo yung fuse na 3 ampere hanggang 5 ampere. 10 ampere overkill na po yun. po talaga, kumakarga sa init ng araw. Okay, so ngayon, subukan na. Ba't po nasabi nating overkill? 10 times 12 is 120 watts. So ang pump po niya ay nasa 12 times 1.8. Ito po ay around 18 watts o 20 watts. So masyado na po mataas. Natin, ha? Iba talaga kapag may solar ka. Ngayon, ito na, lalagyan natin yung positive negative. Huwag magkakabaliktad kasi hindi higop ng maayos kapag baliktad. Kailangan positive negative po yan, no? Oo. May polarity po itong motor na ito kasi yung ikot ng kanyang motor ay ang tawag po sa kanya ay submersible na screw pump. So yung pump niya ay papaganong pataas. Pag po ang ginamit niya yung baliktad na polarity, pababa po siya. So paring hindi po siya maglabas ng tubig. Yung positive, red, negative ay black. Lagay na natin. Okay, so mas malakas ngayon kasi may meron siyang battery. Ngayon, on natin. Ayan, no? So ba't lumabas? Lumabas po yung tubig, lumakas po pala yung tubig. Kasi unlike kanina, no, ang ginagamit niya lang ay direct solar, hindi po regulated yung amperahe at saka ang voltahe. So ngayon po, meron siyang battery, regulated na po ng 12 volt something hanggang 13 volts yung kanyang pump, kaya naglalabas na po siya ng maganda. At kung ano, pag kinulang po si solar, kumuhugot po siya ng supply sa battery. Lumilipad na, oh. Oh, Lumilipad yung lumilipad tubig, mga di ba? ka-repairman, no? Oh, sobrang lakas, lumilipad na, oh. Kahit third floor, kaya. Yun. Pwede nga ba ito? Kaya ako po ni-review ito gawa nung sinabi niyang kahit third floor ay kaya. So, punta na po tayo dito sa ating link. Sinabi ko po kanina na yung kanya ay screw type. So, screw type po talaga yon. So, yung materials niya ay stainless. Ito po ang hindi ginagawa man ng magtuturo ng mga nagagawa ng solar pump o kaya ng mga pump na kinakabit ng mga DIYers, lalo na may katungkulan sa pump, sa water pump. Kagaya po nung isang bata na nag-YouTube din. Marami na po subscriber ngayon yun. Isa po yung sa i-review natin. And then, kung titingnan nyo po, may nakalagay pong flow. Ito po yung mahalaga. Siyempre yung voltage, kung yan ba ay DC o kung AC, para alam mo kung anong supply ang ilalagay mo. And then yung flow, 30 liters per minute. So, pa sa isang oras, i-times mo po sa 60. 6 times 3, ito po ay lalabas na 6 times 3, 18. So, ito po ay 1,800. 1,800 nga ba? Wait lang po. So, ay, ang bait na cellphone ko. So, 30 times 60. 1,800 nga po. Pag po gallons, ito po ay nasa around 400 something US gallons sa loob ng isang oras. Kung ito po talaga ang specs nito. So, yung sinasabi niya pong tatlong palapag, ang head niya po ay 3 meters lamang. So, in fairness po, kumuha pa po ako ng isa, same specs. Po pwedeng, ito po yung ginamit niya o po pwedeng isa. So, ang length naman po niya ay 2 meters. Ito po yung tinatawag na head. Yung length ay yung po ang head. Yung flow, yung po yung 12 liters. Dito naman po sa kabila ay 30 liters per minute. Ito po ay per minute. So, alimans po sa dalawang yan, maaaring in between.
So, yun naman kailangan nyo. Kung ano yung voltage, ano yung flow, ano yung head. Pero pag ako po, yung head muna. Kagaya po nung kinabitan ko sa bukid noon, yun po ay 3 kilowatt. Elevated po yung pinagkukuhanan. Ang kinukuhanan po ay bukal. So, yun po ay parang burol o pwede nang ituring na bundok. Sa pamamagitan po ng calculation o rough calculation, ginamitan ko po ng angle of elevation at saka depression para makuha ko yung angle at makuha ko yung taas noong burol na yon na sinasabi ko. Yung po isa bukid nun. And then, nung nakuha ko po yung head, sabihin natin 300 meters, sabihin na lang po natin para hindi mahirap. Sabihin po natin 50 meters. So, nung nakuha ko po yung 50 meters na head, ibig sabihin yung taas ng angle, nakuha ko po yung angle noong, ilabas na nga natin. Wait. Ang ating mahiwagang cheating code. So, halimbawa, ito po yung sinasabi kong burol. Yan. Parang panty Kinuha ko po na angle of elevation at saka depression. So, ang ginamit ko po angle of elevation kasi ito elevated. Ito po yung, dito ko po kinuha. And then, nung nakuha ko, sabihin po natin napalabas ko ng 100 meters. Yun yung minimum head niya. Minimum. Kung sa bahay, pwede rin po yan. Kung halimbawa, ito yung bahay mo, yan. Pwede rin po yan, yung taas. Ito naman po, madaling sukatin kasi po pwede kang kumuha ng ganyan. Unlike sa mga bundok o mga burol, gagawa ka ng angle of elevation at saka angle of depression. Kung nasa taas ka, angle of depression. Pag naman nasa baba ka, angle of elevation kasi pataas yung tingin mo. So, nung nakuha ko yung 100 na minimum, so naghanap ako ng pump na may head na 100 plus. So, kung 120 meters, pwede na po yan, pero mas safe kung 150 meters na head yung gagamitin mo. Ito po kasing head na ito ang hindi sinasabi sa inyo. Pag sinabing head, yun yung kaya niyang ilip. So, dito po kay Mr. Samson, sabi niya po ay hanggang 3rd floor. Tingnan natin kung kaya nga ba sa 3rd floor ito. So, ito po yung si 3rd floor. Tingnan natin kung kakayanin nga. Ayan. So, kung makikita nyo, 3rd floor, may susumbo ba ito? May susumba kita. O hindi na. Ayan. Konti pa. Konti pa. Ayan. So, kung makikita nyo, yung minimum po niya, excuse me. Pag nag-zoom ako, hindi ko na ba't ganoon? Ayan. Okay na? Makikita nyo yung first floor ay 13 feet na agad. So, ang conversion po ng feet to meters is 3.2 feet to 1 meters. So, rough calculation na lang po, 3 divided by 13, ito po ilalabas na nasa 3. So, 3 meters na yan, minimum. Rough calculation po ito. Plus, mga 2.5 feet. So, lalabas na po yan na, ilan na yan? Hindi, 2.5 meters pala. So, ito po ay 5.5 meters na. So, malinaw po na sinabi kanina, nakita po natin sa specs na 2 or 4 meters, 2 hanggang 3 meters lang yung kaya niyang ilip. So, yung sinasabi niya pong hanggang 3rd floor ay salang-sala na po lagi yon. Sala na po pala talaga, hindi po pala salang-sala na. So, makikita nyo yung sa browser natin, ayan, ito po yung specs. So, hindi pa tayo satisfied dito. Tingnan pa natin yung kabila naman. So, dito po ay 2 meters, 1.5 ampere, 12 volts. At ito po ay kalimitang, yung type na ito po ay
Design po siya kasi hindi po siya masyadong mabilis umikot kasi siya po ay design para magtaas ng mga solid na mga heavier na liquid kagaya po ng mga petroleum o kaya mga diesel, gasolina, cooking oil. Kaya po yun yung design niya. So hindi po siya design talaga pantubig pero mas dense po ang tubig kaysa sa langis. So po pwede rin po siyang gamitin at meron po siyang ano dito na kung gagamitin mo sa mga langis, mga cooking oil, not more than 20 minutes po. So ito po ay okay pag gusto mo lang halimbawa dalhin sa second floor yung iyong tubig, pero yung third floor po ay malabo na. Sa second floor po, pag hanggang second floor nyo itataas, so ito yung inyong bahay, yan. So sabihin natin 9 feet, 9 feet na lang po, wag na yung 13 feet. 9 feet plus 9 feet. So ang isang 9 feet ay 9 feet divided by 3.2. So 2.8 feet. 2.8 meters pala. Sorry. 2.8 meters. So 2.8 meters, ano ba ang 0.2? So siguro meron kayong 2 feet pa. Yan, 2 feet. So kung ito yung inyong gripo, dito lalabas. Pero yung mas tataas pa siya, hindi na po pwede kasi 2.8 meters lamang. Ipa-plus mo pa yung isa, 3 meters na. Talaga pong hindi po pwede. So ito ay 2.8 na. Magpa-plus ka lang ng konti kasi 3 meters, di ba? Ang kanyang lip. So mga 9 feet and mga 10 feet po ito hanggang 11 feet siguro. Max na po yun. Pero kung dadagdagan mo pa ulit ng another 9 feet, malabo na po yung sinasabi ni sir na kaya niya magtaas. At ito po ay nagamit ko na dati sa aking fish pond. Hindi ko lang po ipinakita dahil siguradong marami na namang gagaya at marami magtatanong. Hindi po siya advisable for long term. So kung kagaya po ng halimbawa nasa Manila ka, and then meron kang batya, kagaya po namin nung nasa Santa Ana, Manila ako, meron po kaming batya na sahuran ng tubig tuwing mga alas 11 hanggang alas 3 ng madaling araw, malakas po yung tubig. So iniipon po namin sa batya yan o kaya sa timba, and then ilalagay namin sa malaking container o kaya sa malaking drum. Yung drum po na kulay blue, so mga nasa 150 liters po ang kaya noon. So kung yun, 150 liters o 150 gallons, basta yun, aliman po sa dalawa, po pwede mo pong gamitin yun doon. Pero yung kakabitan mo pa ng solar, masyado na pong magastos yun kasi 2.5 almost ang gastos mo. So 2.500. Ang kasukat lang po niyan ay yung, kita niyo yung adapter ninyo para sa PLDT. Yung PLDT adapter na PLDT adapter. Yan po ay 2 ampere at 12 volts. So putulin nyo lang yung positive negative o kaya i-convert nyo, bahala po kayo, basta plus positive sa positive, negative sa negative. Hindi nyo na kailangan gumastos pa ng 2.5 para lang makasalo kayo ng tubig at hindi naman pang matagalan yung gagamitin. I-charge mo pa yung battery, bibili ka pa ng solar, ihahanap mo pa ng pwesto. Bumili ka lang ng adapter, dugtungan mo ng wire, solve ang problema mo. Pero kung gagamitin mo nga sa third floor, hindi po siya po pwede kasi 2 meters hanggang 1 meter lang yung lip niya. So pag nag 5 meters po siya ay napakaswerte nyo na, napakalakas nung napapunta sa inyong motor. Kahit po 5 meters yan, so kung matatandaan nyo ay 9 plus 9 is 18. So 18 divided by 3.2
is 5.6 meters na po yun. Kung 5.6 meters, hindi pa po makakaabot ng third floor ang inyong ikakabit na yan, first, second, ito po ay 5.6 meters na. So hindi po siya aabot ng third floor dahil yan po, ang lift nyo lang ay 3 meters or 2 meters. Kahit po lakihan nyo ang tubo, liitan nyo ang tubo, ganun pa rin po yan. Kasi yung lift po ay may kinalaman po yun doon sa gravity. Kaya nga po meron tayong gravity flow na pump, gravity flow na water tank. So hindi mo na po pwedeng i-defy yung law ng gravity at pasiritin mo doon kung gusto mong pasiritin. At saka po yung inyong inlet ay nasa baba, yung sinasabi ko screw type kanina, yung inano ko ng mouse. Ang outlet nyo po ay yung pinakanguso na pagkakabitan nyo ng tubo o kaya hose. So, dapat po, pag pipili kayo ng pump, alam nyo yung head para alam nyo kung gaano kataas ang kaya niyang itaas. Alam nyo yung diameter at inside diameter at saka outside diameter ng isang pump para alam nyo yung tubo nyo gagamitin at kung ano ang voltahe at ano ang kung ito ba ay AC o DC at kung anong klaseng pump siya. So pag po mataasan ng ganyan, lalo na't manggaling sa mga deep well, pinakamaganda po dyan is yung submersible. Ang isang problema naman po sa submersible, pag hindi, doon po sa mga screw type, pag hindi mo siya nagamit. Ang isa pong palatandaan na sira na yung inyong screw type ay pag binuksan mo at napakalakas kumonsumo ng amperahe o ng wattage, ibig sabihin po naka-stack ang motor nyo. Ang isang fix po doon ay bunutin nyo muna yung motor at itaktak nyo ng konti, tanggalin nyo yung mga kalawang o kung may nakabaraman doon sa pinaka hélice niya. So yung akin po kasi ay nagkagano ng isang beses, matagal ko pong hindi nagamit, almost a year. So kinalawang po siya, tinaktak ko lang ng konti, pero mahina lang po yung taktak ko. Naglabas po ulit siya ng tubig at until now nagagamit ko pa rin po yung 250 watts ko na 24 volts na ipinakita ko sa inyo dati. So yung hanggang doon lang po ang review natin. Ang masasabi ko lang po ay hindi po pwede yung kiniklaim ni Mr. Samson na hanggang third floor. Third floor. Kasi hanggang second floor pa lang ay 5.6 meters na agad. So ang kanyang lift nito ay ang lift niyan ay 3 meters. Yung isa nga ay 2 meters lang. Yun yung head. Yung isa nga pong batang sinasabi ko siya yung nagawa, gumawa rin po siya ng ibang pump naman po yung gamit niya, kaso lang hindi rin in-explain yung head at saka yung diameter ng gagamiting tubo. So pwede kayong kumuha ng inside, pero usually ang kinukuha po yung outside diameter ng tubo kasi doon isasaksak yung tubo na gagamitin yung pang kung saan nyo man patatakbuhin yung tubig niya. So ito po ulit ang PC Center. Ito po ulit si July, ang hubad yung technician. So like and subscribe po. At ako'y talagang nangangati na, pati nguso ko. So magandang gabi po at magandang lalaki po ako. Okay na. Ayaw na.